What's up guys? So andito tayo ngayon sa Calgary. Sakto lunchtime na. Dadalawin lang natin yung parisan ng tropa natin. Sa Pinas, di ba usong-uso yung parisan dyan dahil kay Diwata, saka ang dami nagsusulputan ng parisan dyan. And ngayon papakita ko naman sa inyo yung parisan dito sa Canada. Sobrang solid nun. Naalala ko yung unang kain namin doon. Solid na solid yung lasa niya. And titignan natin ngayon kung same quality pa rin. And ayan guys, so ano pang hinihintay natin? Tara na! Ang daming tao. Hoy, ano yan? Pagod ako, busy ako. Ha? Busy ako. Tsaka na yung vlog-vlog na yan, kuya. Busy ako maghanap ng customer kasi wala. Dami nga eh. Welcome po. Hello vlog, welcome to my guys. So ayan na nga guys, no? Dito na kami ngayon sa loob ng Sky's Pares. So una muna natin gagawin guys is mag-order muna tayo, kakain muna kami bago natin kausapin si paring Don Simon. So ito nga pala yung mga menu nila guys. Meron silang beef caldereta, patatim, tapa, sisig, laing, chicken tocino, beef pares, tuna pa nga, siomai, air fried chicken asal, Bicol Express, spicy poppies, tuna belly. And syempre guys, hindi mawawala ang bulalo pares. So ano pang hinihintay natin? Tara, order na tayo guys. Ano order mo? Isang beef pares body sharing. Pa-add na lang kung bone marrow. Sasay ko lang. Isang siomai. School. Tapos isang ano? Pero hindi lang dahil. Spicy dinakdakan. Isang patatim. Ayun, commercial na. Saka isang isaw. Okay na po. Sige na, sige na kasi. Sige na. Thank you po. A few minutes later. So ayan na nga guys, dumating na yung order namin. So ano pang hinihintay natin? Tara! Ata! Ayan pares. Baka muna. Yung lasa ng pares niya. Para ka na sa Pinas. Yung feeling na gano'n. Kaya yung karne ng pares. Ayan, yung chili. Kaya yung chili. Kasamahan natin ang bone marrow. Ayan. So, bone marrow, yung karne ng pares. Tapos chili. Yung karne ng pares niya sobrang lambot guys. Papakita ko sa inyo. So yung karne ng pares niya sobrang lambot. Makikita nyo. Ayan. Napipilas na lang siya. Ayan o. Ganun siya kalambot guys. Ito naman yung patatim. So sa patatim ito. Okay lang, bali sabi nga mga nadalas ng rin. Yung patatim parang hinigop ko lang eh. Sumakalo siya sagad sa buto niya. Karne. So bukod sa pares na malambot, parating mo nila masobra lambot. Alam mo yung taba yung parating na nakaka-addict pag parang sa gelatin. Ganun siya eh. Tapos, tinakdakan. Sa tinakdakan nila, piling ko pinakuluan. Ayan. Sarap. Ito pa. Sarap doon na dinakdakan, sobrang lambot din. Pero sila dito isaw. So ito, pero sila isaw. Tapos yung isaw nila. Yung isaw nila parang, alam mo yun sa Pinas, yung mga nagtitinda dun sa mga kanto ng kanto nyo.
Parang umuwi ng Pinas dito eh. Isaw? Hindi ko alam unahin ko. Dito naman tayo tomay. Siomay nila. Yung siomay nila parang babalik ka na pagka-college mo. Ito yung lasa ng siomay nung yung pag-college ka, diba? College student. Nagtitipid ka. Tapos pumunta ka dun, kakain ka dun sa may mga tig-20, may kasamang kanin, di ba? Ganito yung lasa ng siomay. Ha? Homie? Home yung feeling. So parang pag kumain ka dito, parang nasa Pinas, pero paglabas mo sa Canada. Kung gano'n. So kung yung namimiss yung Pinas, try nyo dito. Pero itong dinakdakan nila, solid. Itong palating. Lalong-lalo na itong pares nila. So kakain muna kami guys. Balik ako kayo mamaya kasama si Dotson. So ayan na nga guys. Sa lahat ng Pilipino na nakatira dito sa Alberta, lalong-lalo na dito sa Calgary na hindi pa natatry ang Sky Food Pares. Try nyo na guys at sigurado ako na unang subo nyo pa lang para na kayong umuwi ng Pinas sa lasa ng mga pagkain nila. Kaya ano pa hinihintay natin guys? Tara na at sabay-sabay natin kilalanin kung sino ba si Don Simon at paano ba niya sinimulan ng Sky Pares. So ayan, tapos namin kumain dito sa Sky Food Pares. So kasama ko ngayon ng may-ari, si Don Simon. Ay, saya ko. Ay siya. Si Don Simon ay isang magpapares sa Canada. Yun lang ang masabi ko kasi yun talaga yung identity ko dito sa Alberta now eh. Oh, pero yung way back sa Pinas noon, 'di ba kasi Way back. sa rap dati, 'di ba kasama mo sila Andrew Hindi. Di ba kasama? Diyos yun, Lord, Oh, Lord, di Lord. ba? Mga kasama. Hindi naman. Kami yung... Dati kung naging artist ni Kuya Drew, way back then. Dati naman. Kasi kami yung mga dating tinulungan niya. So, let's make it short. Kami mga tinulungan niya dati na aspiring artists. And then, from there, sumibol din kami on our own. Pero through his help, nakastart kami. Ngayon, na ang background namin, nagkaroon kami ng mga albums. Nasa hip-hop industry kami way back 95 to 2005. Yan yung literally yung era na naabutan ko kasi 26 nag-abroad na ako eh. 2006 I mean, 2006 I went to the US na already. Then move papunta rito. Canada, kasi ano eh, yung statistically wise, noong 2007, nasa States ako, na doon ako kasi una nag-abroad. Uso yung ano nun eh, ang tawag sa amin nun, seasonal worker. O, naka-jackpot ako ng visa nun eh. Ay, yung mga visa. ganun. Bahirapan yun eh. Chamba lang yun. Nagka-visa kami, nakapunta ako ng state. Pero while in the States, ang visa namin, every 8 months, kailangan mo lumipat ng state. Papalipat-lipat. O kasi, hindi ka pwedeng tumagal sa state ng 1 year kasi magiging resident ka. Sabi ko, ang hirap. Nakatatlo akong 8 months eh. Almost 2 years eh. Sabi, nakakapagod ng ganito. Sabi ko, 8 months, lipat. Kasi magre-resident ka nga pang nagawa niya. Sabi ko, bakit hindi na lang kami bigyan ng chance maging resident? Yun nga pala yung purpose namin. Maging alila every 8 months. So, ganun na nangyayari. Sabi ko, nakakapagod ng ganito. Ikatalipat mo, dumadami gamit mo. Sabi ko, so that time, yung opportunity, tingin-tingin ka, uy, may nakasabi sa'yo, pupunta ako Canada, bro. Oh, paano, jump tayo? Kasi 1 year lang, resident tayo nun kasi skilled tayo. Mga chefs din yung mga kasama mga ko. chef. Sabi ko, really? Sige, try natin. So, wala, try lang naman ako. Biglaan nga lang talaga yun. As in 1 month, magulat na ako. Punta ka na sa LA, kunin mo visa mo. That's it, nagulat na ako. Nasa Calgary na ako. Maraming beses, yung balik lang ng Pinas, ang dami. Maya't maya yun, maisip mo yun. Lalo pa makaipon ka konti, ayoko na mag-resume, uwi na ako. Kasi, during that time, gusto ko pa rin gawin yung passion ko, yung music eh. So ginawa ko, inantay ko yung residency ko. So eto na, lumabas yung residency mo sa Canada, pwede na ako may resident ako. Yung pala, hindi naman security residency, pwede rin siya mawala. Sabi ko, why not? Sige, push muna, upgrade na lang. Resident na naman ako eh, hanap na ako ng mas maganda trabaho. Tapos, yun, hindi ako makontento, lipat naman ako ng rigs. Hindi pa rin ako makontento, ilang beses ako mag-upgrade. Uy, yun na, gusto ko na naman mo eh.
Until one time, nung tumagal, nakaka-extend nung, sige na, upgrade mo na, 5 years na pala akong resident. Hindi pa, wala nang sa, eventually na-realize mo na hindi. Tanggapin na natin. Medyo, hindi ko na rin kaya iwan yung Canada. yung Canada. Kasi medyo, ano na siya, second home na. Until naging citizen ka, wala na rin lalong, parang gusto mo na lang talaga magbakasyon lagi. Yun ang goal mo na lang, magbakasyon sa Pilipinas. Pero to settle a career again o whatever, nabura na siya noon. Before pandemic pa, nagpo-foodpack na ako. Foodpack, actually jarring, nagja-jar ako ng mga food. Yung ganun. Kaso, kailangan siya pinatigil yun ng AHS kasi hindi siya pwede. Kailangan mo ng canning license. Which is to avail a canning license, medyo mahal, tapos kailangan mo may mini factory. So, dahil may license naman ako, winarningan lang nila ako. But don't do that or next time they're gonna fine you. So, they teach me how to pack properly na allowed sa AHS, which is yung frozen food. So while doing it again, na nag-start ako, nag-pandemic din naman. Yun na, lalo na. Kasi gusto ko na rin magtayo nga. Yun palang nagsisimula na yung gusto ko na talaga eh. Foodpack, gusto ko na maghanap ng tindahan, bibenta ko. Ayun, nag-pandemic, good sign. Wag muna. Nag-stick ako ulit sa foodpack while working ulit. So tumagal ang pandemic ng 2 years, di ba? Gigil, naipon na yung gigil mo. Puro foodpack ka din naman, wala nang katotohanan, nagka-pandemic pa. Actually, wala nang breakthrough mangyayari nun dahil ang focus ko na lang, buti na lang nasa medical industry ako. May Kasi trabaho. may trabaho. Ganun na isip ko, mawala. Kasi may umiinit ka na uli mag-setup, biglang napatay ng pandemic yung pangarap ko. Beto na, nung 2022, lumamlam na yung pandemic. Pero dahil nga tuloy pa rin food pa ko, may orders pa rin ako. Uy, nawala yung pandemic ah. Actually, nag-open ako, ano pa to eh. Isa, dalawa, may limit pa eh. One lang. Hindi to pwede dikit-dikit pa noon. No, February 2022, nag-open lang March eh. Oo, ganun lang yun. So yung breakthrough, yung after, hindi buntot pa nga ng pandemic, actually hindi after, may pandemic pa. Nung nagka-chance ako na hindi na, tuloy ko na, make it to break it. Pwede na naman, unti-unti na nagbubukas. So yung feeling ko, sinundan ko lang, hindi na tutuloy ng 2024, malabo na. Wala na sigurong pandemic na ganun. So tinay ko yung opportunity na may mga spot na free spot na tumulong din sa akin maghanap ng location. Doon na natuloy yun. Kasi nagsimula, matagal na dapat nga rin yung Paris. Kasi naka-jar kasi Paris dati, di ba? Tapos tinigil nga, prinosen ko. Usually, sabi ng iba, kuya, tinutopa namin yung Paris mo. Pwede, kailan kaya yung may maupuan? Doon pala yung breakthrough na sinasabi mo. Kailan kaya yung pwede, sabi ko nga, itutuloy ko nga dapat po, kailan nagka-pandemic. Itutuloy mo. Yun, doon naging breakthrough pala na. So, may konti rin, na dahil na push ng mga tao na, kuya, lagi kami nagtotoo. Pwede mo yung kakain kami sa lugar, may Paris ka na, bibigay mo lang sa amin, mainit. Sabi ko, hindi lang pala tindahan na hanapin ko, Parisan na. Yun lang talaga. Una kasi tindahan to sell all the Prares, laing, yung frozen pack. Tindahan lang. Stall lang, walang table. Yun lang goal ko. Maliit lang. Yung nung narentahan mo to nun, mga... Yun yung goal ko rin. Yung goal mo. So, dalawang tingin ka sa... sabi ko, hindi na. Dagdagan ko na ng table. Lang isa. Yun na. Naging yung Parisan. Matagal ko nang gusto gamitin yan, yung Pares. Kasi para sa akin, staple yan street food. Tsaka tambayan yan Culture yan yung Pares. Actually, hindi alam na iba, it's a culture. Trending siya ngayon. Pero sa amin, back in 99, 2000 era, it's a culture already. Saan tayo tol? Pares tayo. Kung after gimmick, hanap kami. Hindi lang naman litirang Parisan noon. Minsan may kinakain na kaming Parisan sa Pateros, sa Marikina. Kalat, marami rin Parisan noon. Kaya sabi ko, gusto kong dalhin yung culture dito para sa mga Canadian-born na Pinoy, na back millennials. Yun nga eh. Kaya nagsasearch sila sa YouTube, alam nila. Kasi actually mga kabataan dito na dito lumaki, astig kuya, astig to. Buti na experience to dahil nung bata kami, ito experience namin. Para ma-experience nila. Kasi di ba, syempre dito sa Canada nga, yung pagka-authenticity ba ng pagkain, di ba? Ng Filipino food. Ang hirap hanapin eh. Hindi mo siya makukuha kung mismo hindi foodie ang gagawa. Saka kung mismo hindi mo rin natikman. Yeah. Diba? Ako kasi wala akong kinikriticize, wala akong ano. Ako po mismo ako patay gutom. Mahilig po talaga ako kumain. Kaya lahat ng kainan sa amin, sa Pateros, Marikina, sa Taguig, sa QC, sa Tondo, sa Ugbo, lahat yung nakainan ko. Dahil after ng mga gig, yan ang hinahanap namin, kainan. So ako, kaya ko i-please, sabi ko, ibibenta ko lang to pag na-please ko yung sarili ko.
Pag hindi ko na-please yung sarili ko, hindi ko may bibigay yung totoong gusto ibenta. Mediocre lang. Gusto ko kung ano yung nagpapasaya sa akin, ma-experience nila. Ito pala yung pares. Yes, that's the pares. Yun yung akin. Payo sa business, wala pa siguro kasi baby pa rin ako eh. 3 years pa lang naman ako uli nag-start. Pero prior to this, may mga iba naman ako negosyo na rin naman na maliliit. Pero dito kasi sa Canada, importante yun, yung talaga kakabahan kasi kung wala ka, knowledge is power nga, di ba? Nakakaba yung registration, Alberta, napakaraming papel, di ba? Pero yung technique lang, simulan mo yung isa, susunod yung next, susunod yung isa, susunod. Ganun lang siya eh. Pag in-stress mo yung sarili mo sa lahat ng yun, wala kang masisimulan kahit isa. Kaya lang kasi yung business kasi it's not for everyone talaga, it's for the brave. So payo sa magbubukas, siguro start ka muna keep mo muna yung work mo, kung try ka nung medyo may alam kang gawin, halimbawa magaling ka mag-print, so try sideline ka muna. Pwede sa grahe, Side diba? hustle, work ka, retain pa rin yung regular work mo. So yung mga ini-enjoy mo, ngayon mababalance mo, kaya ko ba ito, tuloy ko ba ito, pwede ba? Mukhang hindi, libangan na lang talaga to. So wag lahat agad-agad, pero iba-iba kasi yung approach. Pero kung ako tatanungin mo, iba naman. When I wanted to start the business, I quit my job. Iba, unang-una, kasi iba yung pangalan ko, Pares. Hindi, joke. Pares na agad. Ngayon, madali siya ma-distinguish. Medyo staple street food ako, kumbaga. Yung quick, yung sisig, ganyan mga quick na pares. Wala akong mga short order, yung basic like mga restaurants dito. So, hindi kami talaga, kami, healthy competition. Kasi iba yung market ko sa market nila. Minsan yung market ko, napupunta rin sa kanila. Ang isang kaibahan pa, yung fast food vibe, tsaka yung kanto vibe. Para maiba ko sa lahat, gusto ko yung sa akin, yung medyo quickie, mabibilis. Yung pares kasi, hindi ko nang pwedeng sabihin na, antayin mo ate yung pares, lulutuin pa. So di ba tagal? Kaya quickie yun, niluto ko na siya prior to your service. Halimbawa, kasi pinalambot na namin siya ng 5 hours, pero prepared na siya sa warming bin namin. So pag kumain ka, kain ka na lang. Kaya ako ngayon, kahit dahil iba nga ako sa ibang restaurant, I support them. Sinong restaurant kaya mag-support sa kapwa restaurant? May narinig ka ba na punta ka sa Sky's Pares? Dahil kumain? Wala. Ako kaya kong sabihin na pumunta kayo sa Barrio Fiesta, Ate Bihay, dahil iba yung tema ng food nila. Catering, buffet service sila. Mga kaibigan sa Calgary, kung naghanap kayong Boodle, go to Adobo Experience. It's Boodle. Pwede nyo silang puntahan kasi iba sila sa akin. I'm not competitor. I'm a supporter too. Doon ang kaibahan ko. Pag may nagsabi sa'yo na kain kayo sa Sky's Pares, yun, malamang may kapareho ko. Kasi ako kaya ko magsabi sa tao, yun ang kaibahan ko pala, te. Kaya ko sabihin na pumunta kayo sa mga to at kaya ko i-promote sa sarili kong page. Kasi nga alam ko na may sarili naman akong parokyano eh. Kung gusto nila ng pares, pupunta sila sa akin eh. Kung may in-expect na siya prior pumunta rito, kung in-expect niya, kinikrib niya pares, makukuha niya naman siguro yung in-expect niya. Sana. Kasi mostly naman, ikaw ba, na-satisfied ka ba sa pares? Oo naman, O satisfied yun, ako. sa kanya po kayo magtiwala, huwag sa akin. Pag hindi totoo, siya si inyo. Hindi, yun nga, ma-expect nyo ang authenticity nung pares ko po na from original. Yun po talaga yung inspired naman po ako ng original. Hindi po natin kiniklaim na nauna tayo nagpares kasi inspired din po tayo ng mga original sa Pilipinas. Like sa area ng Retiro, dyan po nagsimula ang pares na culture. So hindi po natin pwedeng i-claim na tayong unang pares. Ang kiniklaim ko lang po, ako po yung unang nagpatuloy, nag-extend ng culture na pares here sa Alberta or sa Canada. So, yung i-expect nyo po, yung authenticity ng pares ko po. Tsaka yung aking garlic rice. And, speaking of authenticity, yung recipe ng lola ko ng laing. Napaka-authentic nun. Pag kinain mo yun ang makakain mo pag pumunta ka ng Buhay Camarines Sur. Kasi Bicolano ako. Yun ang recipe ng lola ko. Yung laing na sinaserve ko dito. Pati yung Bicol Express namin. Recipe rin yun ng mga lola ko. Tapos yung cook ko nag-contribute din na papaitan. She's from Ilocos area. Authentic din yun. Sabi ko, bigyan mo ko ng authentic na hindi masyadong authentic dahil pag authentic talaga, baka hindi nyo maintindihan. Malalim yun. Very deep. Very strong authentic na papaitan. Gawin mo siya on the side na authentic on a restaurant level. So yun yung mga expect nila, tsaka quickie food, puro mabilis po kami dito kahit sumabay kayo dumating. Within 5 to 10 minutes, kung mag-isa ka lang, siguro kaya kitang pakainin ng 2 minutes, 5 minutes.
mag-isa ka lang. Pero if you're group, siguro hindi ka maghantay ng hour. There's no such thing as an hour dito po. Yun lang expect mo. Kasi Filipino Food Express po kami, parisan. Ako, marami akong gusto imbitahin. Balita ko, dyan sa Pilipinas, sikat na sikat ang parisan eh. Oh, Si Diwata. si Diwata. Oy, congratulations Diwata ha. Sana madalaw mo ako dito sa Canada, may pamasahe ka naman para makita nila. Hindi lang ito. Speaking of Diwata, yung mga content creator dyan, Madam Rosman. Rosmar ba? Rosmar. Baka naman, mura lang pamasahe sa Canada. Maganda content to. Dalawin mo, ilan parisan ang meron sa North America? Mag-research ka sa Canada ang gumamit ng word na pares. Nag-iisa lang, Sky's Food Company, pares at iba pa since 2022. Kaya baka naman, Wamos, dalawin mo rin ako. Lahat kayo may pamasahe. Baka magawa kayo ng magandang content, di ba? Hanapin nyo to si Zero. Hindi naman, gusto ko lang, kidding aside ito may konting kalari. Tikman nyo ang Angus beef na gawing pares na Alberta beef. Malalaman nyo ang ibig sabihin ng pares ng Alberta. Di ba, Brad? Alam mo, cowtown to eh. Yung lasa So, kaya ini-invite ko nga sila eh. O, di ba? Baka naman. So, yun lang. Sa mga taga-Calgary naman at taga-ibang dako ng Canada, from BC to Newfoundland, pag napasal kayo ng Calgary, nandito lang po kami sa 412 Erin Woods Drive, Southeast Calgary. Telephone number 587-356-1111. Tawag lang kayo. And then, ayun naman, baka naman, sabi ko nga uli, kayo dyan, mga vloggers sa Pinas, na gusto mamasahe, pumunta rito. Sagot ko na pares nyo, ang unang pumunta rito na vlogger, dinider ko kayo, pinakamatapang na vlogger yan, ang unang titikim ng pares ko dito. Vlogger dyan sa Pilipinas, bumiyahe kayo, gastusin nyo naman yung pera nyo, magkano ng pamasahe, dalawin nyo kami sa Canada dito. O vamos, tikman mo pares ko tol. Tingnan mo, pag-uwi mo kasing katawan na kita. So, salamat sa inyo. Yun lang, punta po kayo dito sa Sky's Food Company. Pero ngayon po, may bago na kaming culture ng pares. Pinaikli na namin. Kung tawagin kami, Sky's Pares na ng Calgary. Parang nahihirapan sila banggitin yung Sky's Food Company Pares at iba pa eh. Pinikli niya lang. So, Sky's Pares, kahit i-search mo sa Google, lalabas na naman siya. Sky's Pares. Yan po, punta kayo dito. Kaya ano pa hinihintay nyo? Dito sa Sky's Pares. Attack! So, ayun guys, maraming salamat bro. Kaya tol, huwag ka madadala. Lahat pa binahin nito. Camrose pa eh. Obligado pa tuloy ako magpabaon. Lahat ng mga Pilipino dito sa Canada na hindi pa nakakapunta dito sa Sky Pares, try nyo. Kasi yung lasa niya talagang authentic. Tapos sinamahan pa nung sinabi mo kanina, Alberta beef. Yes, ko. So, nag-level up yung pares natin sa Pinas. So, ayun guys. Yung kasing goal. Yun yung goal natin. So, ayun guys, dito ko natatapusin. Maraming salamat bro. Thank you kapatid, thank you. Wala yun bro. Siyempre tayo mga Pilipino, support tayo sa mga Thank you. business natin. So, Yung mga inamon ko pala. Sabi mo, ayun, ano mo? yung mga Inamon ko, kung mamasahe kayo pumunta rito, sagot ko pares nyo. Kahit 3 order pa. Di ba? Kayang-kaya nyo mamasahe. Pag pumunta kayo sa Sky Pares, malupit ka. Halika rito. So yung mga inahamon dyan ni Don Simon, sila Rosmar, sila Wamos. Lahat sila. Lahat kayo mga Tikman nyo vlogger. yung pares. Ba't lagi na sasabihin nila? Tikman nyo rin ang pares ng Canada. Medyo kakaiba yun. Salamat sa inyo advance. Kita tayo dito ha. Abangan ko kayo. Ayun guys.